Ayan, magandang araw mga ka-DIY. Bali yung susunod pala na mga eco-content ko tungkol dito sa motor. Ayan, itong Honda RS 125. Ayan, ito yung pinakauna kong motor. Ayan, rebuild ko na lang dahil medyo laspag na tingnan sa katagalan ba naman niya, 16 years ko rin itong ginamit. Ayan, bali yung sunod ko ng mga content tungkol lang dito sa mga ginawa ko. Ayan, sa makina, yan, as is yung makina dyan, walang ginalaw dyan. Bali yung mga lang, yan, yung ibang mga parts lang. Yan, yun lang yung gagawin ko ng video. Hindi naman lahat-lahat. Yung mga na-encounter ko lang na nagkakaproblema minsan. Tulad ng swing arm, mga na kasi yan, mga aftermarket na. Hindi na siya stock, kaya minsan may adjustment na ginagawa. Yung telescopic, ganun din. Tapos sa wiring, bumili ako ng bagong wiring yan, harness. Sabi nang nabilhan ko pang XRM RS naman daw, kaso pagkabit ko may konting adjustment din. Yun, mga ganun lang yung papakita ko, hindi naman yung lahat-lahat. Umpisahan ko na ng unang video tungkol sa starter. Ayun lang pala yung nagalaw ko sa sa makina. Yung parte ng makina, yung starter lang. Yun lang yung unang ipapakita ko. Bali, rebuild ko yun. Ayan, mga ka-DIY, kapiranggot na lang yung carbon brush. Kapiranggot na lang kabilaan. Yan, tapos ito ang itim na. Dapat kulay tanso to dito Kaya mga ka-DIY, nagka-problema ko dito sa pagtanggal ng isang tornilyo. Dahil nga ang tigas tanggalin, ayan na naputol yung tornilyo. Naiwan yung kapiraso sa loob. Yung buong talaga, ulo lang kasi itong natanggal. Ayan, kaya naiwan yung kabuuhan nandun sa loob. Kaya yung ginawa ko, binarina ko na lang. Hirap tanggalin, kaya ang sinagad ko na lang siyang butasin papunta sa kabila. Binutas ko na lang siya para sa kabila, para malagyan ko ng ito yung mahabang tornilyo. Ayan, madali lang naman putulin to. Ayan, tagusan na. At paano mga gamit pa to mga ka-DIY, sayang kasi. Sayang naman. Dahil lang dito, di na natin gagamitin. Buuhin ko na to dahil nalinis ko na rin to kahit paano. Ayan, ito buuhin muna natin yung dito na parte, yung sa may carbon brush. Yung pinaglalagyan. Ayan. Tsaka ito pala,
Ayan, bago ibalik, may tatlong sapin sa ilalim yan. Ito parang asbestos to. Para siguro hindi mag-grounded. Yung carbon brush, yan, ilalagay lang yan dyan. Mukhang madilim. Ilalagay lang natin dito. Dalawa yan yung sapin. Saka natin ilalagay ito. Ayan. Hindi pa pala. Mga DIY, mali pa pala ako. Ito pala yung una. Kasi hindi papasok yung... Hindi kasi ito papasok pag nauna tong isang... Pag nauna to, hindi papasok tong... Ayan, yung terminal ng positive na ano, connection. Kaya unahin muna natin to. Tapos kailangan yung sapin sa kabila. Wala kasing kasama to nung binili ko eh. Ito, yung mga insulation niya. Kailangan mailipat sa kabila yan. Ito yung sa ilalim. Ililipat lang natin. Ganyan. Tapos nawala na. Ito yung guma. May guma sa kabila yan. Kunan muna natin ng continued ito kung grounded siya. Sana wala. Yan, dito na lang tayo. Tapos dito sa terminal niya. Ayan, wala. Yan, tuloy na natin mga ka-DIY. Yan, lagay natin uli yung ano. Babalik ko lang yung sapin na ano, babalik ko lang yung sapin. Ayan, saka natin ilagay na to mga ka-DIY. Kasi hindi pumapasok pag nauna to eh. Hindi papasok to. Yan, ganyan. Oh. Hindi talaga siya papasok. May harang. Bagong tornilyo na. Tapos yung kabila, mahaba yung gagamitin ko. Ayan, yung dito, yung mahaba. Ayan, dito sabay na yan sa mga ka-DIY. Dito sa kabila, sabay itong carbon brush. Ayan, nakasabay yan dyan. Kasi sa body ground, ano yan. Nakakonekta sa body ground siya. Kaya kailangan sabay yan. Ayan, tagus siya mga ka-DIY. Ayan, higpitan ko na. Tapos ito, puputulin na lang ito. Ayan yung kinalabasan niya. Tapos ilagay na ito natin flat washer, tatlo to. Dalawang manipis sa gilid, isang medyo makapal sa gitna. Yan yung washer niya dito. Yan. Hindi ko lang naman ang panong technique dito ng iba pag maglagay. Iba may katulong pag nagkabit nito eh. Ayan o. Napasok. Pagpasok pa lang ng carbon brush, pahirapan na. Ayan o. Paano pa paglagay ng ano nito? Iwan nito, yung siguro yung mga sanay, alam na nila yung ano dito, technique.
Eh ako, hindi naman ako sanay nitong gumawa eh. Ayan na, lumabas na. Ayun. Pumasok din mga DIY. Yan, pumasok nga. Medyo mahirap nga lang. Ito lang ang sungkit. Yan lang ginamit ko. Ayan, pumasok na. Ito pala yung gasket niya. Wala akong, yung o-ring niya, wala akong mabili. Kaya ibabalik ko yung luma. Gamitan ko lang ng Beta Gray. Para di lang basta-basta pasukin ng tubig. Ngayon, pag pinasok to, kailangan diinan to para hindi lumabas. Lalabas kasi yan pag... Oo, lakas kasi ng magnet yan. Yan. Pihit lang natin konti. Yan. Parang may guhit yan, oh. Dito kasi yan sa tornilyuhan, pag hindi tapat yan, mahirap ano yung tornilyo. Tapos itatakip ko na. Para ma-testing na. Bila. Ay mga ka-DIY, testing lang natin. Ito na lang sa... Ayan, ito na lang yung gagamitin ko. Converter na lang. 12 volts din naman to, kaso ano lang to eh. 6 ampere lang. Pero pwede rin to pang charge ng ano, battery. Iti-testing na natin tong rebuild nating starter mga DIY. Yan, gamit tong converter. Pakita ko lang na kung iikot siya. Negative, sa ground na lang tayo. Yan. Negative, tapos dito yung positive. Andiyan yan yung mga DIY. Ayan. Ayan. Umandar siya mga ka-DIY. Ayan. Ayan, okay na mga ka-DIY. Ito, lilinisin ko na lang to. Pipinturahan ko pa kasi to eh.